First Corinthians chapter 2 verses 10 to 12. These are the things God has revealed to us by Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except for their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given us. Magandang araw. Ang tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang Be Sensitive to the Spirit of God. Ang una ko pong natutunan sa katuruan ni Pastor Russell Ocampo is God imparted Himself to us. Yung meaning po nito is si Lord hindi lang nagbibigay sa atin ng pagpapala, mostly yung kagaya ng material, yung pera, kagamitan o yung luho natin o kung ano pa mang luhi natin, kundi binigay niya mismo ang kanyang sarili. Ganun po katindi at kalawak ang pagmamahal ni Lord sa atin. He gave Himself to us. He imparted Himself to us just for us to be saved. Ang natutunan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell na we have the mind of Christ ay kagaya po ng sinasabi sa unang Korinto chapter 11 verse 12 na walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayun din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kalooban niya sa atin. Ang tinanggap po natin ay hindi po espiritu ng sanlibutan, kundi po yung espiritu na mula pa mismo sa Diyos. Kaya kung ano man po yung iniisip ng Diyos, ay ganoon din po yung iniisip natin. We have the mind of Christ. At nakapaloob din po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16 na who has known the mind of the Lord so as to instruct him. But we have the mind of Christ. Doon pa lang po sa talatang iyon, malalaman po natin na we have the mind of Christ dahil nasa atin ang banal na spirito. We have the mind of God. Kaya kapag nangusap po ang banal na spirito ay din po yung iniisip ng Diyos. Though it's not verbally, mararamdaman po natin ito sa ating puso. Dito po naman po ay malalaman natin ang kahulugan na tinuturi ni Pastor Russell Ocampo. Ang natutunan ko naman po sa pangatlong katuruan niya ay yung our deepest intimacy is with God. Wala tayong mas malalim pang relasyon o intimacy with other people rather than our Lord God. Na humantong pa sa point na mas kilala pa tayo ni Lord kaysa sa mismong sarili natin. At ang overall application ko naman po sa katuruan ni Pastor Russell na we need to understand the Bible through the illumination of the Spirit. Unawain po natin ang salita ng Biblia through the Holy Spirit and talk with God about the innermost thoughts. Huwag po natin kalimutang manalangin, makipag-communicate kay Lord kung ano pong meron tayo, kung may pinagdadalaman tayong problema o thankful tayo sa blessings or problematic po tayo. Ayun. Huwag po natin kalimutang manalangin. Tsaka lastly is we need to pursue intimacy with God. Maging sensitive po tayo sa voice of the Holy Spirit. Tsaka kung ano po yung gustong iparating sa atin ni Lord na mararamdaman po natin yun. Yun lang naman po. Maraming salamat and God bless.